Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa kanyang paglakad. Nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugang ito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Papaano po tayo tumingin? Paano natin tignan yung katabi natin? Kung mag-a-apply tayo sa isang trabaho na hindi tayo kilala, unang-unang hihingi na kagad ang NBI clearance, ang police clearance, pati pa barangay clearance, hihingiin. Titignan kung meron tayong record na masama, kung meron tayong krimen na ginawa. At pag meron tayong record, malabo na tayong makapasok doon sa pagtatrabawan sana natin, sa pinag-a-applyan natin. Parating ganito, tumingin ang mga tao. Hahanapin ang kapansanan, ang kakulangan ng bawat isa. At dahil doon, madedetermina na walang mabuting makukuha dito sa taong ito. Hindi siya magiging mabuting tao kasi may record na siya. Pero hindi ganun tumingin ang Panginoong Jesus. Ang ating poong Jesus Nazareno, kapag tumingin, may habag. Alam na niya na makasalanan tayo. Given na yon. So hindi niya titignan yung ating nakaraan. Ang titignan ng Panginoon ay yung ngayon natin at kung ano yung potential natin. Sinong mag-aakala na si Mateo tinawag ng Diyos, later on, gagawa ng ebanghelyo, magsusulat ng ebanghelyo tungkol sa Kanya. At hanggang ngayon, binabasa natin yung ebanghelyong iyon para maalala natin yung mga ginagawa ni Jesus. Kung kinahunan natin siya bilang tax collector, bilang maniningil ng buwis, wala na.
pero nakita ni Jesus ang potensyal ni Mateo. Naalala ko yung isang kwento ng isang bata na narinig yung ebanghelyo ni San Mateo, ang pagtawag ng Diyos kay Mateo. Naging inspirasyon ito sa batang ito. Ang pangalan niya ay si Mario. At habang lumalaki, nagpari si Mario at ginawa niyang motto yung ebanghelyong ito. Ang motto niya ay miserando atque eligendo. Ngayon, sino mag-aakala? Siya si Pope Francis. Miserando atque eligendo. Ibig sabihin ay tinignan ng Diyos si Mateo ng may habag, kaya tinawag niya ito. Mga kadiboto, tayo pong lahat ay tinitignan ng Poong Jesus Nazareno, tinitignan ng may habag ang bawat isa sa atin. Tinatawag niya ang bawat isa sa atin, pangalan ng bawat isa sa atin. Wala siyang pakialam sa history natin, sa past natin, sa kakulangan natin at sa kasalanan natin. Tinatawag niya tayo na sumunod sa Kanya. Magbagong buhay dahil siya nang bahala at magpupuno sa ating kakulangan. Abangan natin kung ano ang makokontribute natin sa kaharian ng Diyos, sa pagsunod, sa pagtalima, sa pagtahan sa Kanya. Siya nang bahala sa atin, ang Poong Jesus Nazareno. Naway magtiwala tayo at huwag bibitiw sa Kanya dahil siya lamang ang makakapagpanibago sa atin at dadalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.